Hi guys, it's Jay Marie and today sagot lang tayo ng konting question regarding sa pag-register ng business kay BIR. Meron tayong isang mahalagang question dito and sinasabi ni Sasa Prince, what if daw hindi mag-boom ang business and kailangan ng itigil? So ito yung isa sa main reason kung bakit dapat pag-isipan mo munang mabuti yung pag-register ng business kay BIR. Hindi lang once, hindi lang twice, thrice, pag-isipan mo 100 times kung talagang desidido ka na bang mag-register ng business kay BIR. Kasi based on my research, based on what I heard and based on what I noticed, ayan, mas mabilis yung process ng pag-register ng business kaysa pag-close ng business. So, kaya kailangan pag-isipan nyo muna talagang mabuti kung i-go nyo na ba yung business na yan. Kasi maraming responsibility pa ang madadagdag sa'yo kapag nag-register ka ng business kay BIR. So, kayo, kung nagbabala kayo na mag-register ng business kay BIR, pag-isipan nyo munang mabuti kung masusustain nyo ba yung business nyo. Pero ito si Sasa Prince, since sinatanong niya nga kung hindi daw mag-boom yung business and kailangan ng itigil, ano pa ba yung pwede mong gawin? Siguro, gawin niyo muna lahat bago kayo tumigil kasi yung pag-register sayang naman eh. Diba? Parang ano eh, gawin niyo muna lahat. Kung hindi mag-work yung isang marketing, try nyo yung ibang marketing strategy para mag-boom yung business kasi nasa sa atin naman yan kung mag-boom yan o hindi. So, kung tinatanong nyo what if hindi mag-boom, doon pa lang sa mindset nyo parang medyo ligwak na, di ba? Dapat kung mag-business ka, ang laging tinitingnan mo is yung brighter side, yung magandang mangyayari sa business. So, lagi ang isipin natin, what if mag-boom at yumaman ka, ganun. So, yon. Ayan, pag-isipan nyo munang mabuti kung magre-register kayo ng business kay BIR kasi, as in, sobrang daming responsibility madadagdag sa inyo and marami kayong kailangan gawin. Pero maraming yumayaman sa pagnenegosyo, kaya magnegosyo tayo. Yun lang, bye!